ng paghahandog ng bulaklak. Isa pong mabuting gawain ng ating iglesia ay ang ating pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Hindi tayo nakakonfine sa 4 na sulok ng ating bahay-sambahan. Manapa ay we do participation sa mga gawain sa ating pambayan. Bukod sa ating mga ministeryo, meron tayong prison ministry, may mga mission outreaches tayo kung saan-saan barangay. Ganun din, tayo po ay nag-participate last August 19 sa floral offering sa ating late President Manuel Luis Quezon. Kasama po tayo doon ng mga nasa pamahalaan ng ating lalawigan, iba't ibang government agencies at mga pamunuan sa iba't ibang bayan. Ang ating pong paaralan ay patuloy na nagpapaunlad ng kanyang silid-aklatan. At bahagi po rito ay nangangailangan po tayo ng mga storybooks. Kung kayo po ay meron sa inyong mga bahay na nakatigil na lang, ang mga storybooks halos hindi na mabuksan dahil ang mga batay ang binubuksan na lamang ay Facebook daw, sabi ni Tintin. Facebook na lang ang binubuksan ng mga bata, ang kanilang iPads, ang kanilang laptop. Ang mga aklat ay nakatigil sa ating mga aparador. So, ito po ibahagi natin sa ating paaralan. At ganun din naman, pwede rin naman tayong magbigay ng mga bagong aklat dito. Mag-donate po tayo at mangyari po makipag-ugnayan sa principal ng ating paaralan, ang kapatid na Elder Emily Pandes. Sa umaga pong ito mga kapatid ay batiin natin ang nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal. Ngayong araw na ito merong nagdiriwang. Na naririto marahil ang iba at nagpapasalamat sa Diyos. Nagdiwang po ng kaarawan, nagdiriwang today. Ang kapatid na Edherson Quijano. That's why nag-offer siya ng flowers. Ang kapatid na Dorcas Madrideo. Andito po ang kapatid na Dorcas. At si Engineer Armand Barameda Sr. Where is Engineer? Abalayata, pagluluto si Engineer So, sa 28 po, ang kapatid na Jens J. Ramos. And 29, si Jefferson Sales. Federico Cabanya Jr., Alan Goso, Roberta Villasante, Tomas Villasante Jr., at sa 31, kapatid na Jewel Corsiga, Azzy, Chloe Pastrana, si AC, at si Nikita Sales. Batiin po natin mga kapatid sila na maligayang bati. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, panimanawari lumawig ang buhay. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, manawari lumawig ang buhay. Dalangin po ng buong kapatiran, ang isang masagana at pinagpalang buhay ang sumainyo. Ganon din po mga kapatid, ang iba pa nating balita, ang ating mga lay workers, ang ating mga laiko at ang ating ministerial anyayahan dumalo sa isang CTE o Continuing Theological Education. Ito po ay gaganapin sa UCCP, Ibaan, Batangas, August 30, overnight and until kinabukasan, August 31. Tunghayan po natin mga kapatid ang ating mga gawain ngayong September. Ang September po ay pinagdiriwang ng ating iglesia bilang Christian Education Month. So, hindi ko na po iisa-isahin. Sa likod naman po ng ating bulletin ay makikita natin ang mga kapatid natin na nagsipaghandog ng ating pagpa-repaint. Nakikita po, tumingala nga po tayong kaunti. Malayo na po ang ating repainting. Salamat po ng marami sa pagtutulungan ng buong kapatiran.
At ganun din, ang mga bilang tayo po ay iglesia na transparent sa anumang bagay, even sa pananalapi, ay naririto po ang mga kaukulang mga pumasok sa ating iglesia. Salamat po ng marami sa bawat isa. At ganun din mga kapatid, sa pangalan po ng ating konferensya ng Southern Tagalog Conference, ay pinaabot ko rin sa ating iglesia ang patuloy nating pagsuporta, pananalangin para sa mga gawain programa na ating konferensya. Ang ating pong itinayong 4 na gradong gusali ng ating minamahal na konferensya ay nagkaroon po ng resumption ng pag-resume ng patrabaho noong isang araw. So tayo po ay nagpapalitada na sa kasalukuyan ng outside walls ng ating gusali ng konferensya. Nawa po ay magpatuloy tayo na bukas ang ating kaisipan sa pag-unawa sa pangangailangan ng ating mga iglesia at ministeryo nito. Yan po ang mga balita natin para sa umagang ito. Tawag sa pagsisisi. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Kay Jesus, lapit ang may sala. Kaligtasan na sa Kanya. At alin mga ngad mo't tita. Matatagpuan mo't pipila. Kay Jesus, lapit na. At sa Kanya ay ligtas ka. Kay Jesus, tulog na. At sa Kanya ay may buhay ka. Mga kapatid, sandali pong ito, inaanyayahan ko ang bawat isa sa atin na maglaan tayo ng ilang sandali ng pagtungo ng ating ulo. Tayo ay buong kapakumbabaan na lumapit sa Diyos. Buong katapatang humingi tayo ng pagpapatawad. Manalangin po tayo ng matahimik. Sa pangalan ni Jesucristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas na naglilinis ng ating puso at diwa. Amen. Mga kapatid, matapos na tayo buong kapakumbabaang lumapit sa Diyos, tanggapin ng bawat isa ang katiyakan ng pagkapatawad at kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang salita na sinabi niyang, kung ang aking bayan ay maninikluhod at buong kapakumbabaang hihingi ng kapatawaran, nandoon ang katiyakan na aking ibubuhos ang pagpapala at pagpapatawad. Amen. Minsan pa mga kapatid, pag-isahin natin ang ating diwa, ang ating puso sa paglapit sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Sa napakabuti at banal at dakilang umagang itong kaloob mo sa aming iyong mga anak, o dakilang Diyos, buong puso na kami lumalapit sa iyo. Hindi lamang ang pag-aawitan, pagsasatinig ng aming pagpupuri ang aming inihaalay, kundi higit sa lahat, ibinubukas namin ang aming puso sa iyong banal na harapan. Loobin mo po, O Panginoon namin Diyos, na sa pamamagitan ng mapagpalang pagkilos
ng iyong Espiritong Banal sa buhay ng bawat isa sa amin, tunay naming madama ang katapatan ng pagsamba sa iyong kabanal-banalang pangalan, sapagkat sa silong ng langit ay walang ibang dapat sambahin, kundi ang pangalang Hesukristo lamang. Maraming salamat po, o dakilang Diyos. Minsan pa kaming iyong mga anak ay binigyan mo ng kalakasan. Binigyan mo at tinaniman ang aming mga puso ng pagnanais na kami pumunta sa iyong bahay-sambahan. Makasama kami ng iba mo pang mga anak sa isang banal na layunin. Layuning ikaw papurihan at sambahin. Kasama ang layunin ng pagtalos sa iyong banal na kalooban sa pamamagitan ng mensahe sa salita. Nagpapasalamat din po kami, o dakilang Diyos, sa iyong walang hanggang pagpatnubay, pagkalinga, pag-akay sa aming buhay, sa nakalipas na mga araw at gabi na kami ay maraming kapagalan, marami kaming kaabalahan. Binibigyan mo kami ng katiyakan na ikaw ay kasama namin sa lahat ng saglit ng aming buhay, anuman ang aming ginagawa, anuman ang aming pinagkakaabalahan. Sinusubaybayan mo po kami, o dakilang Diyos, sapagkat ikaw ang dakilang pastol na nagbibigay ng direksyon ng daan na dapat naming tahakin. Salamat po sa patnubay mong ito. Salamat din, o dakilang Diyos, sapagkat lahat ng pinagpapatungan ng aming mga kamay, ito'y iyong pinananagana. Ang aming mga pinagpapagalan ay binibigyan mo ng mabubuting bunga. Kung kaya nga, lakip sa pagpapasalamat na ito, ay ang kami ay ginagawa mong daluyan ng iyong pagpapala para sa aming kapwa. Salamat po, o dakilang Diyos, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan, maging ng karunungan, na ang lahat ng ito ay amin nagagamit, hindi lamang sa aming mga pansariling pangangailangan o kapakinabangan, kundi higit sa lahat, nagagamit namin ito sa ikayayabong pa ng iyong ministeryo. Kami po, o Diyos, ay nagiging instrumento ng pagdadala ng mabuting balita ng iyong banal na pag-ibig para sa aming kapwa, para sa aming pamilya, maging sa pamayanan na aming ginagalawan. Salamat po, O Diyos, sapagkat maging mga salita na lumalabas sa aming mga labi, ikaw po ang nagbibigay nito sa amin, upang sa ganoon marinig mula sa aming labi, ay ito'y kapahayagan ng iyong pagpapala, kapahayagan ng iyong pagliligtas, kapahayagan ng iyong pag-ibig. At sa umagang ito'y aming inaalaalang idulog sa iyong banal na panan ang mga kapatid namin nasa banig ng karamdaman, maaring iyon ang kadahilanan kung bakit hindi namin sila kasama sa pagsamba. Kahabagan mo na, O Diyos, ang mga kapatid namin ito, na iyong idampi ang iyong banal at mapagpagaling na kamay sa kanilang lupang katawan upang kamtin ang kagalingan. Hindi lamang karamdaman ng lupang katawan ng sino man ang aming inilalapit sa iyo, kundi maging ang karamdaman ng aming pagkatao. Kung merong anumang mga damdamin sa aming puso na ito'y hindi kaaya-aya, sa iyong banal na paningin, maging nilalaman ng aming kaisipan na hindi po ito, O Diyos, katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Linisin mo nawa, O Panginoon, ang anumang karumihan mayroong kami. May buong pagtitiwala na sumasamo sa iyo, sapagkat tanging ikaw lamang ang makapagbibigay sa amin ng pagbabago ng aming buhay. Tanging ikaw lamang ang makapagbibigay sa amin ng isang ganap na kadalisayan ng buhay. Kami pong iyong mga anak, bilang namumuhay sa pamayan ng aming ginagalawan, ay lumalapit din sa iyong banal na paanan para sa mga nanunungkulan sa aming bayan, maging sa lungsod ng Lucena, sa lalawigan ng Quezon, at sa pambansang mga pamunuan, ang mga umuugit sa Kongreso
sa Senado. Sila na nagsisigawa ng mga batas upang ipatupad sa kaayusan ng aming bansa. Lukuban mo nawa sila, O dakilang Diyos, ng kapangyarihan ng pagpapala ng iyong Espiritong Banal upang sa ganoon maghari sa kanilang puso, maghari sa kanilang kaisipan ay ang tunay at matapat na paglilingkod sa pamayanan, lalong higit sa nakararaming mga nagdarahop, sa mga nakararaming na-exploit ang kanilang buhay, maging ang mga biktima ng iba't ibang kalamidad sa aming pamayanan. Kasama dito, O Panginoon namin Diyos, ang Pangulo ng aming bansa. Ikaw nawa, ang buong kahabagang kumilos sa kanyang buhay. Ang kanyang karunungan ay iyong itutustos. Nagtitiwala po kami ng aming bansa ay magkakaroon ng kaayusan sa pamamagitan mo. At ang aming bansa, ang aming bayan, ay buong kapakumbabaang maninikluhod sa iyong banal na paanan upang sa ganoon magkaroon ng pagbabago ang aming bayan. At kami naman ay may bahagi rin para sa pagbabagong ito, sapagkat kami bilang iyong mga anak, mga disiplinadong mananampalatayang Kristiyano, tulungan mo po kaming maging mga disiplinadong mamamayan ng aming bansa. Ang mga programa ng aming iglesia, loobin mo po, Panginoon, na ito'y matagumpay naming maisulong sa pamamagitan ng aming pagkakapit-kapit kamay, pagbabalikatan, pagtutulong-tulong, at higit sa lahat ay pagluhod sa iyong banal na paanan. Nandoon ang katiyakan na ang ministeryong iyon pinagkatiwala sa amin ay ito'y aming buong pusong maisasaganap. O Diyos na mapagpala, kami po, O Panginoon, ay muling tatanggap ng panibagong kayamanan sa pagpapataba ng aming pananampalataya sa pamamagitan ng mensahe mula sa isa mong anak na ipinadala mo sa aming iglesia. Maging karapat-dapat nawa kami, O Diyos, na tumanggap ng biyaya mula sa iyong banal na salita. Ang lahat po ng ito ay aming idinudulog ng may buong kapakumbabaan at katapatan sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Kay Jesus ko iaalay, ang lahat ibibigay, at siya'y aking aasahan, sa kanya ay tatahan.
Panginoon, maraming salamat po sa buhay at biyaya na patuloy niyong pinagkakaloob. Muli po namin ibinabalik ito bilang handog sa iyo. Nawa po'y magamit sa pagpapalawig ng iyong gawain dito sa lupa. Salamat nga po, Panginoon, sa mga kamay na nagsipaghandog nito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Manatili po tayo nakatayo, samantalang tayo ay binabasa natin ang banal na kasulatan na siyang batayan ng ating mensahe para sa umagang ito. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa matandang tipan sa Awit, pangkat 1, talatang 1 hanggang 6. Awit, pangkat 1, talatang 1 hanggang 6, ganito po ang ating mababasa. Ang tunay na kagalakan. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtagumpay. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hanging umiihip. Ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis. Iwawalay siya sa pagkakatipon ng mga matuwid. Sa taong matuwid ay itong si Yahweh ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ganun din po sa bagong tipan, sa aklat ng Galatia, pangkat 5, talatang 16 hanggang 26 ay ganito ang ating mapapakinggang babasahin. Ang Espiritu Santo at kalikasan ng tao. Ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya hindi nyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng mga gayong bagay. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong bagay at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Huwag tayong maging palalo, palaaway at mainggitin. Ito po ang salita ng Diyos. Maging biyaya nawa ito sa bawat isa.
Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong anak upang ipakita na tayo ay mahal niya. At ang sinumang sumampalataya sa kanya'y may buhay na walang hanggan. Ibahagi ang balita ni Jesus. Siya'y namatay at nabuhay, ang gawain niya'y natapos. Kaya ngayon ay ating tungkulin ibahagi sa lahat ang magandang balita ni Jesus. Ibahagi ang balita ni Jesus. Siya'y namatay at nabuhay, ang gawain niya'y natapos. Kaya ngayon ay aking tungkuling ibahagi sa lahat ang magandang balita ni Jesus. Ang magandang balita ni Jesus. Ang magandang balita ni Jesus. Purihin po natin mga kapatid ang Diyos sapagkat maging ang mga munting bata ay nandoon ang pagnanais nila na maging bahagi ng pagsamba sa Kanya. Maraming salamat mga bata sa inyong kasiglahan. Ganon din kinikilala natin ang mga diaconal ministers. Yan, sumagot na sila. At palagay ko po ay ito'y nagsisilbing isang magandang inspiration sa ating mga magulang na mayroong mga munting bata diyan sa inyong mga upuan na sila po'y isama natin sa koro ng ating mga munting bata. Nakita ko yung mga bata ay gustong-gusto nilang manood. Lalong maganda kung sila'y kasama rin na aawit dito at sasayaw ng papuri sa Diyos. Mga kapatid kay Jesucristo, sa ating pong iglesia ay tunay pong tayo ay blessed na blessed sa umagang ito. Pinagpala tayo sapagkat minsan pa ay tatanggap tayo ng mensahe mula sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng isang anak ng, sabi niya kanina sa akin, sabihin mo na anak ng Lucena. Ano ho? Anak ng Lucena, lungsod ng Lucena, at of course, anak ng UCCP Magil Memorial Church. Ano ho? Siya po ay, para sa akin, ay napakalaking idolo ko sa aking paglilingkod. Kahit nung ako'y nung munti pa akong bata, siya ang nag-encourage sa akin na sa silim ka mag-aaral paglaki mo. Sabi niyang ganun sa akin. Gustong-gusto ko naman. Ayaw naman ng tatay ko at malayo. So, hindi natuloy. So, sa paglilingkod sa Panginoon, siya po ay ibinigay din sa akin, sa ating lahat ng Diyos, upang makita natin yung kanyang katapatan bilang servant ng ating Panginoon. Ang tagapagdala po ng mensahe na ipinadala sa atin ng Diyos sa umagang ito, walang iba kundi ating minamahal na Reverend Frank Beltran Jr. Magandang umaga po sa inyong lahat. It's really a great joy for me to be back here in this pulpit. I was here last year during our 100th or centennial celebration. I remember these beautiful young girls here where they were performing expertly. Thank you mga bata sa inyong magandang awit ninyo na meron pang mga demonstration.
I can see that the future will be the great choir members of this church. Thank you for your inspiring message. Salamat po sa ating conference minister. Nang malaman niya na ako ay paparito sa Pilipinas, sabi niya, pwede bang ikaw ay magbigyan ng mensahe? Sabi ko, always ready, like Boy Scout, be prepared. Kaya thank you for allowing us to be here with you. Ibig ko lamang kong hilingin yung aking mga kamag-anakan, mga pamangkin, apos pamangkin, ang mga in-laws, pakitindig lamang kayo. Yung galing sa Pateros, galing sa Muntinlupa, ngayon malaking lupa na, tindig ko kayo lahat. Yung galing sa Lopez, sa Tampa, sa Pantok, sa galing dito sa may video dito sa ating panahon. Thank you for coming. I know you travel. Kami po we always look back that this is our root of our faith. Yung mga huy, sina Maynard, sina Alice, they grew up here in this church. And we all love this church. And my prayer is that they will always keep coming here when they have a chance to be part of our service here. Ako po naman ay kahit ang pumunta, lagi ko naalala ang church ng Lucena. Naalala ko si kapatid na Bidang, na Lily, si Raquel, mga DeFeo sisters, always faithful, at si Pastor Del Mundo, and maraming pang iba pa na hindi ko mababanggit ngayon. But I'm really glad to be back here. Na tayo po ay lagi naglilingkod sa Panginoon kahit saan tayo naroon ho. Let us pray. Lord, let your Spirit touch my lips, and let your holy word really touch the people's lives. Amen. We Filipinos love to eat, right? I think we eat not only 3 times, but sometimes we have merienda before noon, we have merienda at 3 o'clock in the afternoon, and sometimes we have midnight snack before we go to bed. Sabi ho ng mga dayuhan, sila po nagtataka na tayong mga Pilipino ay mahilig tagang kumain. Everywhere you go, sabi niya, even in one block of in a city or in a town, you can see 3 or 4 restaurants. Hindi lang restaurant, meron pang karinderya, meron diyang, kahit sa mga bangketa, meron nagtiprito ng kamuti, ng saging, nagtiprito rin ng nag-iihaw ng Adidas, at iba pang mga kainin that smell good as you pass by there. They said when 2 or 3 Filipinos gathered, especially overseas, there's a big fiesta. Tayo po ang ating buhay parang nakasentro sa pagkain. Kahapon dumating ho ako galing sa Alabat, naroon po ang misis ko, taga-Alabat po siya. Ang tanong sa akin ng aking hipag, si Loreto, asawa ni Fidel, ay hindi good afternoon, kundi kumain ka na ba? Hindi ko ba ang ating tanong sa mga ating bagong dating na malayo ang paglakbay, kumain na ba kayo? Have you had your lunch or dinner or breakfast? I think we Filipinos are known for good food. If you are invited to serve with a lot of coconut, yun hong appetizer ay made of coconut. First and second and third courses are made of cooked with coconut. Kahit na yung desserto ay ginataan, inuwit mga taga Quezon. Lalo na yung mga taga Mauban, taga Labat, taga Iyam, taga Dupay, Pagbilao, lagi po tayong negata. But if you are invited to a place where meron pang yung gata nilagyan pa ng sili, red pepper, ayun ho ay Bicol Express na yun.
Then, of course, you're invited to a family na kinakain mo ay mga tinakbit, dininding, or yung papaitan. Yun po ay mga digay bagyer na ho yun, mga ating kababayan doon sa norte. But anyway, somebody said that, tell me what you are eating, tell me what you eat, and let you know who you are. Then, someone has said that when we eat reveals a lot about us. Whether we eat Filipino food, Italian food, Japanese food, Chinese food, American food, if we are slow eaters and savor every bite, we may be sensitive to good things in life. But if we eat fast, always on the run, we live in the fast lane, and there is not enough time everywhere you go and with your face. No matter how slow or fast or little or much what you eat, there is at least a sense in which our eating tells us how we live. And that is a matter of attitude. We have come to the table with two options, two choices. We come with resentment, para tayong galit, katampo, or we come with thanksgiving and gratitude. If we come to resentment, we are like spoiled brat. Nothing pleases us. Kung tayo bibigyan ng adobo, ang gusto nila ay inasal. Kung gusto bigyan tayo ng pot roast, ang gusto nila ay barbecue. If we serve barbecue, we would rather have adobo. That kind of attitude will destroy all the best kind of banquet in an given time. The second choice is that we can come to the table with gratefulness. Before we even see the food, we even smell the food, we even taste the food, we're already happy and grateful that somebody has prepared this food for us and spend their time and their money just to serve us nice things in life. That kind of attitude can change a second-rate meal into first-class banquet and fiesta. You know what? These two attitudes confront us in all our lives. When we come to the table of life, do we come with resentment or with gratitude? Yung resentment ay parang hindi ka nasisiyahan. Sinisisi ninyo ang inyong mga magulang, sinisisi ninyo ang inyong mga lola, sinisisi ninyo ang mga ate, sinisisi ninyo ang mga kapitbahay, sinisisi ninyo ang mga teachers, sinisisi ninyo ang inyong mga pastor, ang mga diakonisa, lahat except themselves. But we come to the table of life with gratefulness and see what will happen to us. We will be more joyful, we will look younger, and we'll be happy in life. Now everything is a blessing from above. Let us look at the life of Jesus, who set us a good example. Nung siya po ay malapit ng mapako sa krus, nung gabing siya ay pagkaila, ano ang ginawa ng ating Panginoon? I think Jesus was not resentful. In fact, he was very composed of his life. And we celebrate this communion every first Sunday of the month here in our church. But don't you know that Jesus did not want the cross? He did not really enjoy it because he was a young man. Can you imagine? He was only less than half of my age. Now I am 75 and Jesus then was only 33 years young. He was full of life, full of energy, healthy mind and healthy body. And like such a young man, he wanted to live. 2 times Jesus prayed, Lord, Father,
If possible, let this cup pass from me. Father, let this cup pass from me. That is clearly a reference to the cross and a plea to be spared from it. In Hebrews chapter 12, verse 2 says, He endured the cross, despising its shame. Sometimes, events in life are like that. Hindi po natin matatagihan mo yun. There are times in life that comes a lot of trials and tribulations and challenges and problems that we face every day. They possibly cannot be enjoyed, and possibly we cannot escape. It's part of life. Sometimes life is really difficult, full of trials. Ask any pastor. He will tell you about this. In some instances, life serves as something that we did not order, or something that we did not want to have. Do you remember when we were children, among our young people, we used to sing the song, Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. The first line is very true. All in life we are rowing, 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 and rowing. But it's not always gently down the stream. Sometimes when we're rowing, it is up against the stream. Sometimes we're rowing against the current of the stream. And then we say, merrily, merrily, merrily. Merrily ang buhay natin. Sometimes we sing difficulty, difficulty, and lot of difficulties in life. For life is not a dream. Life is a reality that we face. Let us go back to the story of Jesus on that Last Supper. How did he face this trying moment? Jesus knew what's going on to happen to him the following day and on that Good Friday. The Gospel story says he broke bread and what? And blessed it. He took the cup and what? He thanks it. Jesus was not resentful of what happened to him. In life, his attitude is always be positive, grateful. He faced life not with bitterness, but with thanksgiving. How about you and me today? How do we face life? An American saying goes, if someone gives you a lemon, squeeze it into a lemonade. Eh tayo mga Pilipino, we go further. Ating ginagawa pang ating lemon, ating kalamansi ng sausawan na may tuyo at may patis, sa pansit, sa ibang nating pagkain. We know how to turn lemon into something constructive. You know, if we can respond to life's challenges, not with bitterness, but with gratefulness, we will be surprised how would change the quality of our life. As I said a while ago, that we will be happy, we will be contented, we will be smiling, we will look young and look healthy. And less pa ho yung mga heart attack and high blood pressure many of us are having. Let me share with you an incident I had when I was a chaplain in the U.S. Army. I was assigned at Walter Reed Medical Center in Washington, D.C. On that particular afternoon, I visited 5 patients, but 2 stick out of my mind that example how we face life in this world. The first, I visited a lady. I knocked at the door. I received a very faint answer to come in. And then when I looked at the lady, he looked miserable. And then I just wanted to greet her
suddenly he was complaining already with everything and everybody. Oh, the room is too hot. The food is unfit for human consumption. The bed is too hard. And the nurses do not really care for her welfare. The doctor doesn't give much attention. Oh, those military doctors just want to be promoted and get more money. And when I inject something positive, he would cut me down and complain some more. You know, after 20 minutes visiting that lady, I left the room half depressed and sad for this lady. Of course, before I go to another room, my ritual is that I go to the nearest restroom, wash my hands, wash my face, and comb my hair so I will look fresh again. Then I went to the next patient, another lady who just came from surgery 2 days earlier. And knowing what happened in the first room, I said, it must be difficult for you to be in this hospital. I said, oh, no, chaplain. I am really grateful that I am in this beautiful hospital. Everybody is so good to me. They are very accommodating, very helpful and caring. And before I left, they asked me to pray with her thanksgiving of prayer that she is the way to recovery. You know what? That second lady, I am sure, will be recovering faster than the other one because there's a positive attitude. Very thankful, very grateful in life. You know, when I left that afternoon, it stuck in my mind that once more, what difference attitude makes. Two women in this almost the same circumstances. One was miserable, but the other grateful and happy. And I'm sure she'll be in the first lane to get well. You know, in a medium church like it's more than this church, we have a big congregation here. I think we had the biggest one in the whole conference. Half of this, there was a young man, perhaps young professional in the early 30s. He thought that his life, his role in the church is to be a critic. Kahit anong gawin ng pastor, kanya mong kinukontra. Kahit anong gawin ng mga membro ng konsilyo, kanilang kinakalaban. And there was an elderly person, perhaps like Brother Gaspar here. He was wise and witty and sense of humor, and said, he confronted this young man, said, you know, young man, I know you from the beginning. You never smile in this church. You're always cranky. Lagi kang kasimangot. Sabi niya, a cranky Christian are not good example when a good witness of the great and joyful message of the gospel of our Lord Jesus Christ. You know, I was young then, when you were baptized. We did not baptize you with vinegar. Hindi ka naman bininyagan na may suka, kundi with the blessed water na binasbasa ng pastor. So smile and be happy because God loves you and God loves me. And he said, we should be dedicated to the proposition that gratefulness and thanksgiving is the way of the Christian life. Apostle Paul, writing to the Christians in Galatia, made a very personal appeal to them. He said, I'll give you two comparisons. The sinful one and what is the fruit of the Spirit. Make a choice. Gusto ba ninyo yung ginagawa ng mga makasalanan? And enumerated them, sinasabi nila na impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy,
fits of rage, dissensions, factions, envy, drunkenness, orgies, and other vices. The second and beautiful nature is that bears the fruit of the Spirit. You know, it's amazing that Apostle Paul mentioned only singular fruit. Singular fruit with 9 parts of the singular fruits. Pareho ba yung saging? Isang piling, pero 8 na pirasong mga saging. Kada umaga, we were eating breakfast and we have a lot of saging. Binilang ko ba, 10 pa yata yung part na yun. Pero the one fruit of the Spirit, 9 parts. And I'm sure many of you all these years have memorized this Galatians chapter 5 verse 22-23. Nung tayo po ay sa Vacation Bible School, nung tayo attend tayo ng Sunday School o ng study, here are the 9 parts of the fruit of the Spirit. And you know this by your heart. And says, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. You know what? If we observe all these 9 fruit of the Spirit, if we observe and follow this, we don't need anymore to be told about the law, the 10 Commandments, or any kind of ordinance in the city. Only if our leaders, political leaders in Congress and the Senate, and the one in Malacanang, and all the barangay captains will follow this, I think masasarin po natin ng ating mga prisoners, ang mga prison cells. Wala na ho tayong, siguro si Janet Napolis, I will not be hiding, and her brother and family members hiding wherever they may be. Perhaps ang ating pong palakad, ang ating mga pangulo ay laging daang matuwid kung ating susundin po lamang itong 9 part of the fruit of the Spirit. A famous contemporary and prolific Christian writer, Max Lucado, I think some of you must have heard the name if you have read some big Christian literature, has written a book entitled When God Whispers Your Name. A portion of this book is entitled And So I Choose. And he mentioned here 9 part of the fruit of the Spirit, and I would like to read to you this one. Let us meditate on this. I choose love. No occasion justify hatred. No injustice warrant bitterness. I choose love. Today I will love God and what God loves. I choose joy. I will invite God of circumstances. I will refuse the temptation to be cynical, the tool of a lazy thinker. I refuse to see people as anything less than human being created by God. I refuse to see any problem as anything less than opportunity to see God. I choose peace. I will be forgiven. I will forgive so that I may live. I choose patience. I will be forgiven. I will overlook the inconvenience of the world. Instead of cursing the one who takes my place in the line, I will invite him to do so. Rather than complaining that the wait is too long, I will thank God for a moment to pray. Instead of clenching my fist of a new assignment, I will face them with joy and courage. I choose kindness. I will be kind to the poor because they are alone. I will be kind to the rich
because they are afraid. And be kind to the unkind, for such is how God has treated me. I choose goodness. I will go without $1 or 1 peso before I take a dishonest one. I will overlook before I boast. I will confess before I will accuse. I choose goodness. I choose faithfulness. Today I will keep my promises. My debtors will not regret my trust. My associate will not question my word. My wife will not question my love. My children will never fear that the father will not come home. I choose gentleness. Nothing is won by force. I choose to be gentle. If I raise my voice, may it only be for praise. If I clench my fist, may it only be to pray. If I demand, may it only be of myself. I choose self-control. I am a spiritual being. After this body is dead, my spirit will soar. I refuse to let what will rot, rule the eternal. I choose self-control. I will be drunk only by joy. I will be impassioned only by my faith. I will be influenced only by my God. I will be taught only by Christ. I choose self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. To this I commit my day. If I succeed, I will give thanks. If I fail, I will seek God's grace. And then when this day is done, I will place my head in my pillow and I will rest. May God bless us and keep us and love us. Amen. Atin pong ipagpatuloy ang ating pagpupuri sa pamamagitan po ng ating kalawang paghahandog.
Let us unite our hearts in prayer. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, here are your children. Some of us are kneeling down. Some of us here beside our seat. Whatever we may be, O Lord, we come here to thank you for what you have done for us. Thank you, O Lord, for the opportunity that we can come together this morning to worship you in spirit and in truth. Many of us have traveled far or nearby. We are here because we like to communicate with you in spirit and in truth. Lord, listen to the cry of these children. Some of us here because we want to thank you for the birthday celebrations. Thank you for the wedding anniversary. Thank you for prayers answered. And thank you for the opportunity of finding a good job so we can continue to live and to serve and to love one another. Lord, we continue to pray for those who are less fortunate in life. They might be looking for a better job, better opportunity of service. Open wide the door of opportunity, O Lord, because you own this beautiful world, that they'll find something creative to be of service and to be of service to their family. Oh God, we also pray for those who are not here. They might be in the hospital or in their home. Lord, visit them. Touch them with your healing touch and healing power, that you'll be using the doctors and nurses and modern technology and medicine to bring healing and health once more to them. We pray for those who are traveling, those who are in vacation. May this time for enjoyment make time for them to be close to you as well. Lord, I pray that you will bless this congregation, all their leadership, members of the council, members of the church. Look as they look, O Lord, for looking for more ministers, that you will continue to open the door of service to those who are dedicated to serve you. God, help us to be united. Help us to be forgiving and forgetting, so we can continue to move on toward one goal, that of service to you and helping one another. We pray also, O Lord, for our conference minister, as you travel around with her partner, that they'll be safe from harms and continue to promulgate and to spread your gospel of love and caring and serving. Lord, as we pray for our church, we continue to pray also for our country, for our community. Bless also, O Lord, all our leaders, our president, and all public officials. Equip them, O Lord, with wisdom, compassion, and humility, so they will be able to solve the economic problem of this land and peace, harmony among people in this land and around the world. O God, be with us as we go out from this place. Keep us all in the hollow of your hand. O God, continue to bless each one of us wherever we may be, and bless our loved ones near and far. All these things we ask in Jesus, who taught us to pray in this manner, saying, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors.
and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. And now the blessing of God Almighty, Father, Son, Holy Spirit, be with you and remain with you, now and forevermore. Amen.